Isang maulang araw mga chinggo, and for today's video ay ito, namitas nga pala kami nitong Baguio beans. Huwag nyo na nga lamang pansinin itong aking boses dahil talaga namang tinamaan ako ng pangmahirap na sakit, aring sipon na aring walang katapusan. Kaunting kwento nga pala mga chinggo, itong beans na ito ay nadaanan ito ng bagyo pero awa ng Diyos hindi ito natibag. Kung mapapansin nyo, itong mataba at hitik na hitik sa bunga na beans, hindi po amin yan, nakibidyo laang ako. Nakakatuwa nga naman talaga itong beans na ito dahil ito ay naabutan pa ng tag-init pero okay naman siya kahit papano, hindi naman siya nasira. Nakakatuwa pa nga dito dahil nung nagsimula itong mamunga ay talaga namang biglang nagmahal din ang presyo, kaya swerte. Kaya sabi ko nga sa may-ari ng tanim na ito na si Kuya Tan ay talaga namang para sa kanila talaga ito at talaga namang napakamahal. Isipin nyo baga naman naabutan talaga ito ng tag-init at naabutan din ito ng bagyo pero awa ng Diyos hindi talaga ito natibag. Kaya sabi ko nga bigay talaga ito ni Lord sa kanila sa lahat ng kanilang mga pagsisika. Ako nga pala dito ang nagsilbing tagasilid dahil tatlo na silang namimitas dito. Baka kasi magmukha na kaming sardinas kapag nakipagsiksikan pa ako dito. Charis. Ilang beses na rin akong nakapagsilid ng beans kaya kahit papano ay marunong naman ako. Ang pagsisilid niya pala ng beans dito sa ating lagayan ay hindi talaga basta-basta. Isinasalansan ito ng mabuti para kahit papano ay hindi nga ito magkabali-bali. Pero wag nang mag-alala kasi kahit papano ay madali nga lang naman itong gawin. Hindi ko naman talaga akalain na ang mga gulay dati na pinapanood ko lamang ay abot kamay ko na ngayon. Simula nung una na nakita ko ito at hanggang ngayon ay talaga namang gustong-gusto ko pa rin talaga ako tuwang-tuwa din. Lalo na nung unang nakita ko talaga ang sayote, talaga namang ako'y manghang-mangha. Hindi ko akalain na ganoon talaga yun. At nang kakaunti na nga itong aking silirin ay biglang dumating si Kuya Tan at saka si Bibilin. Naglagay nga sila at ibinubo nila ang kanilang pinamitas ditong beans. Mas lalo pa nga ako ditong ginaganahang magsilid kasi may patugtog pa kami dito. Syempre, hindi ko na ipaparinig sa inyo kasi baka mamaya makopyright pa tayo. Tuloy-tuloy nga lang dito ang aking pagsisilid hanggang sa matapos din silang mamitas. Bukod sa Baguio beans ay meron ding tanim na sitaw sila Kuya Tan. Kaya habang namimitas sila ay sinasabay na rin nilang pitasin aring mga sitaw, panggulay nga daw. Ito talaga ang literal na sinasabi nila na kapag merong itinanim ay meron din namang aanihin. Yung tipong hindi mo na kailangang bumili pa ng gulay para ulamin. Iba rin talaga kapag maitinatanim kasi kahit papano ay nakakatipid naman din. Habang nagsisilid ay nagpainit na nga rin ako dito ng tubig pang kape namin. May dala nga palang termos dito si Kuya Tan pero sa hindi malamang dahilan bigla itong pumutok at syempre natapon nga ang mainit na tubig. Mabuti na nga lang at mainit na tubig laang yon at hindi kaping barako. Kaya para naman matimpla ang dala naming kape ay talaga namang nagpainit na ako ng tubig. Wala din naman yung problema sa akin dahil talaga namang gustong-gusto ko talagang nagluluto din sa bundok. Masarap nga naman talaga sa pakiramdam kapag nagluluto-lutuan ka din sa bundok, ay ewan ko baga. Gumamit na nga pala ako dito ng timelapse kasi medyo mahaba-habang oras din itong aking pagsisilid. Si Ate Kat talaga ang tagasilid dito pero hindi talaga siya pwede sa araw na ito. Mabuti na nga lang at ako muna ang pinagsilid para naman kahit papano ay meron naman akong gawin sa buong maghapon. Kapag nasa bahay lang kasi ako ay lagi na lang linis, luto, laba ay talaga namang nakakabagot na. Oh my God, I really need a break. Kapag nasa bahay kasi ako ay talaga namang laging cellphone na laang ang aking kaharap. Maigi na lang dito sa bundok kahit papano ay nakakausap ko ang mga puno. Ay nakakausap baga. Iba talaga ang nagagawa ng nature kahit papano ay nakakagaling ng aking lumulutang na utak. Ay baga. Napapaisip tuloy ako doon sa amin palay which is kanin ng unang produkto at dito naman gulay na pang-ulam o diba perfect match. Sa summer nga pala ang tunay kong probinsya at nandito ako ngayon sa Quezon Province dito sa lugar ng aking jowa. Sa mga sandaling ito pala si Yobo dito ay naglalagay ng ipot doon sa aming bagong tanim na beans. Hindi ko na nga siya dito na videohan dahil talaga namang napakabisi ko din sa pagsisilid na rin. Yes po, beans din ang aming tanim sa mga sandaling ito. Dito ko lang talaga nalaman na ginagawa palang fertilizer dito ang ipot ng manok. Ang ipot po dito na ginagamit bilang fertilizer ay ang ipot na tuyo na. Minsan natatawa pa nga ako kapag merong nagtatanong sa akin, ano ginagawa ng asawa mo? Syempre itatanong ko, nag-iipot po, o diba nakakatawa nga. Sa mga sandaling ito pala ay ito na nga palang aking mga naisilid. Habang inaantay ko nga dito ang kanilang mga pinamitas ay nag-video muna ako. Ganyan nga ho mamitas. Hoy! No! Kinukulit ko ngang maigi dito si baby kaya masyado kong nilalapit sa kanya ang camera. Sabi pa nga sa akin, shy daw siya. At dahil wala nga akong magawa dito kaya nakipitas na muna ako. Nakakatuwa nga naman talaga ang mamitas lalo na pagkalaki-laki at pagkaganda-ganda na ring mga bunga. Dito naman ako banda kung saan namimitas ang ninong boy. Oh. Diba? No. Paano ko bibilisan? Nagbibidyo lang. Nagbibidyo nga lang ako. Sabi nga sa akin ni Ninong dito ay bilis-bilisan ko daw ang pamimitas at napakabagal ko daw.
Sabi ko naman dito, sadyang binabagalan ko nga lang dahil ako'y nagvi-video. Sobrang nakaka-amazing nga naman talaga mga chinggo dahil talaga namang pagkarami-rami niyang bunga. Actually, nakailang pitas na sila dito pero ang dami pa rin nilang nakukuha. Sobrang iba talaga sa pakaramdam kapag nakakita ka ng maraming bunga tapos ikaw pa ang namimitas. Napakadali lang naman talaga magtanim at magpalaki nitong beans, kayang-kaya nyo yan. 2 kilo ng binhi ng beans nga pala ang itinanim nila dito. Kung mapapansin nyo, nakailang pitas na sila dito pero ang ganda pa rin talaga ng puno. Kung mapapansin nyo, yan nga pala si Kuya Tano ang may-ari nitong halaman. Si Ninong Boy nga pala ang mamimitas nila simula't simula pala ang. Yan nga pala si Baby Lynn for today's video ay naging halig nga laang. Nakapamitas na nga rin pala dito ang aking yubo, si Nanay at saka si Ate Michelle. Iba nga rin talaga kapag may mga tanim na ganito para kahit papano ay nakakapagbigay naman ng trabaho sa iilan. Iba nga naman talaga kapag nakatira ka sa probinsya dahil kahit mahirap ang buhay, ewan ko baga iba ang feeling at masaya talaga. Lahat ng bagay dito ay talagang ma-appreciate mo lalo na ang pinaghirapan mo. Ang bawat bundle nga pala ay tumitimbang lamang ng 10 kilo. Tuwang-tuwa nga rin ako sa parting ito dahil marami rin silang napitas na sitaw. Napakasarap nga naman palang ulamin ang sitaw lalo na kapag fresh na fresh pa. Itong video nga pala na ito ay nung nakaraan pa, ngayon ko lang talaga na-edit dahil nga naman sa aking sip-on talaga. Sobrang malat talaga kasi ng boses ko at nahihirapan din akong mag-voice over. Habang inaantay ko nga dito ang mga napitas na beans ay pinuntahan ko na nga muna sila Yubo. Pinag-araw pala dito ni Yubo si Pare Raul para naman magbubong at maglagay ng laylay. Yun lang naman kasi ang gagapangan ng ating mga Baguio beans kapag gumaway na. Sa mga sandaling ito ay nagmemeryenda na pala sila. Ito nga pala yung gaway na tinutukoy ko kanina. Paggagaway nga pala ang tawag kapag ipinupulupot na namin ito sa kanyang mga tali. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog. Thank you so much for watching. Please follow for more. God bless.